Nais ko pong aniyahan kayo na buksan ninyo yung mga Bibliasa. Isang popular na chapter sa Bible, na tawag nila the love chapter. So 1 Corinthians chapter 13. At ang ating pag-aaralan ay talatang 8 hanggang 13 lamang. Pero basahin na natin ang buong kabanata para makita natin ang kanyang konteksto at para lalo natin ma-appreciate ang kabanata ito. So 1 Corinto, kapitulo 13, talatang buong kabanata ang ating babasahin. Mag-focus lang tayo sa verses 8 to 13. Ayos kong basahin sa wikang Tagalog. Kung ako'y magsalita ng mga wika, ng mga tao, at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig. Ako'y nagiging isang maingay na kopya o batingaw ng umalingaw-ngaw. At kung meron akong kaloob ng propesiya, at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung meron akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga pundo, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang pag-ibig. At kung ipaligay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, walang akong mapapakinabang. Ang pag-ibig ay mag-iisin, magandang loob, ang pag-ibig ay hindi mainggitin, o mapagmalaki, o hambog, hindi magaspang ang kilos, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali, hindi ito natutuwa sa masasamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasa nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ng lahat ng bagay, inaasahan ng lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Subalit, maging ang mga propesiya ay matatapos, maging ang mga wika ay titigil, maging ang kaalaman ay lilipas, sapagkat ang nalalaman natin ay bahagi lamang, at nagsasalita tayo ng mga propesiya na bahagi lamang. Subalit kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay magwawakas. Kung ako'y bata pa, nagsasalita ako gaya ng bata. Nag-iisip ako gaya ng bata. Nangangatwiran ako gaya ng bata. Ngayon, ganap na ang aking pagkatao, iniiwan ko lang mga bagay ng pagkabata. Sapagkat ngayon, malabo na natin nakikita ang isang salamin. Ngunit pagkatapos ito ay makikita natin ang mukha. Ngayon, bahagi lamang ang nalalaman ko. Ngunit pagkatapos ay lubos kong mauunawaan kung paano ako ay lubos na nakikilala. Verse 15. Sa ngayon, at ngayon nananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang pag-asa, ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sa tuwing merong kalamidad, lalo na kapag ang kalamidad na ito ay bagyo, signal number 3, signal number 4, o maaaring tulad na nangyari sa ibang bansa, hurricane, di ba? Lindol, ito yung mga malalakas na puwersa na talagang sumisira, di ba? Ng buhay, ng kasangkapan ng mga tao, pero unprecedented damage and loss of lives. Katulad na nangyari ito nakaraan sa Davao, nakita natin na marami ang namatay. Talagang nakakalungkot na nangyari. Marami ay makikita natin na parang mga dagat lamang na nakabaon doon sa lupa yung mga natabunan ng pagbuhok at ng pagbaha itong nakaraang bagyo sa Mindanao. Diba? So, when nature releases its brute force, human strength cannot abide. Pero alam niyo po, sa spiritual realm, meron pang higit na mas malakas na puwersa. At mas matindi ang distraction na pwede niyang gawin. Higit sa pwede gawin ng mga natural forces. Ito ay ang kasalanan. Ang kasalanan ay may higit na malakas na puwersang sumisira kaysa sa puwersang ayaw sirain ng anumang natural na kalamidad. Sapagkat ang pwede namang sirain ng mga kalamidad na ng kalikasan ay buhay, no? Sa physical na buhay, ang ating physical aspect ng ating pagkatao, ang sira niya, mga kasangkapan, mga materyales sa ating kapaligiran, mga kabuhayan natin. Pero ang kasalanan ay pwedeng sumira ng ating kaluluwa.
na mayroong eternal consequences. But one thing is sure, brethren, the Bible says, where sin abounds, grace much more abounds. Kapag daw dumadami ang kasalanan, lalong dumadami ang biyaya. Ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos ay isang panakpak, isang counterforce sa destructive power of sin. Kung ang kasalanan ay may puwersang sumisira, ang biyaya ng Diyos ang siyang panakpak sa puwersang sumisira nito. And one such grace that we have been addressing, sa maraming pagkakataon, ito in-address na natin, no? Isa sa mga biyaya na talagang masasabi natin tumatapat sa iba't ibang kasamaan at kasalanan ay ang biyaya ng Panginoon. At dito, makikita natin yan. Eloquently, tawag nito, nilay daw ni Pablo yan dito sa 1 Corinthians 13, na tinatawag natin the love chapter. At makikita natin dito na sinasabi rin ni Apostol Pablo na ang pinaka-excellent, no? Sinasabi, pinaka-mataas na antas o pinaka-mainam na daan ng biyaya ay ang pag-ibig. At kung pag-uusapan natin ang pag-ibig, sa Biblia, hindi ito isang emotional state, hindi ito sentimental feelings, kundi ito ay discipline, isang disiplina. Ang pag-ibig ko isang disiplina. Hindi ito sentimental feelings, no? Ito ay isang disiplina na dapat nating gawin as a matter of principle. At maaaring dito, nagkakaiba-iba tayo ng personalidad, nagkakaiba-iba tayo ng maturity, nagkakaiba-iba tayo ng kaloob, pero pwede pa rin tayo magkaroon ng pagsasama-sama, pwede pa rin tayo maging isa. Hindi dahil sa ating mga personalidad, kundi dahil sa Panginoon. Diba? Yan ang kagandahan ng pag-ibig. Pwede niyang pag-isahin ang magkaibang personalidad. Pwede niyang pagsamahin ang magkaibang tao sa larangan ng kanilang maturity at kakayanan at kaloob. Sa mundo natin, mayroong mga grupo na tawagin ba? Mayroong mga doctors club, diba? May mga grupo na kusan, nagsasama-sama sila, pare-pareho kasi yung interest nila eh. Nagsasama-sama sila dahil pare-pareho yung mga kaloob at kakayanan nila. Pero sa Biblia, makikita natin yung expression ng pag-ibig ay nakikita sa mga grupo sa isang samahan na iba-iba ang kanilang personalidad, maturity, at kaloob, pero nagiging isa sila. At ang puwersa na nagpapaisa sa kanila ay kaya dito, masasabi natin ang pag-ibig ay isang excellent gift, isang mataas na antas ng pag-ibig. At kung papasin ninyo, kung sa binasa natin binasa ko naman yung buong chapter 13, nung dinidescribe ni Paul yung love, madalas ang dinidescribe niya ito sa isang negative sentence, diba? Negative phrase, diba? Love does not. Love does not. Love does not. Diba? Kasi hindi na kung English na ginagamit na. Ang pag-ibig ay hindi. Ang pag-ibig ay hindi magigitin, hindi magaspang ng kilos, hindi pinipilit ang sarili ng gustuhan. Ang pag-ibig ay ganito, ganyan. Pero, dito rin, makikita natin na sa huling bahagi ng paglalarawan ni Pablo ng pag-ibig, ipinakita niya rito yung kung tinatawag na pagsagot niya sa mga anticipating objection about love. Kasi mayroong mga objection patungkol sa love. Maaaring may mga objection patungkol sa pag-ibig. Yung characterization niya, no? Kaya in anticipation sa objection about love, said, love never fails. Love never fails. And though it is still a negative rendition, it has a most positive assertion. Sabi niya, love never fails. Ang pag-ibig ay hindi nabibigo. Sabi, sa talata, hindi ko natuto sa masamang gawain, binabasa nito, ang pag-ibig ay walang katapusan. Ano sinabi niya? Verse 8. Love never
chaos. Walang katapusan. Ganda sa Tagalog. Mga propesiya, matatapos. Mga wika, titigil. Maging kaalaman na yun. Kasi napakahalagang talata, mga kapatid, para sa akin na naniniwala na yung gift of prophecy and gift of speaking of tongues ay nagsisi na. Kasi pag binasa niyo sa English, ang ganito ang gawin, prophecy will fail, tongues will cease. Yan ang gamit. So, ibig sabihin, ina-anticipate ni Apostle Paul that there will come a time na magsisis ng mga gift na ito. And I believe na nagsis ang gift na ito when the canon of the Bible was completed. Nang matapos ang bagong tipan, lahat ng mga revelatory gifts like speaking in tongues, like prophecy, ay matapos na. Ang meron na lang sa atin ngayon ay written prophecy, written word of God. Pero, nice kong ibigay sa inyo itong mensahe. Pasensya kayo, hindi ako nagawa ng powerful outline. Ang mensahe na nice ko sabihin ay, Christian love is the unfailing grace that defines Christian fellowship. Ang pag-ibig ng Kristiyano ay isang di nabibigo o hindi lumilipas at natatapos na biyaya na nag-define, nag-define ng ating Christian fellowship. Kasi we may define and describe our fellowship in terms of personality, in terms of what we want, in terms of our activity and practices, or even in terms of doctrine. Diba? Sino madalas na pa-fellowship natin? Yung mga tao at mga kapatid na pero tinatawag na pareho ng ating paninindigan, pareho ng ating paniniwala. Tama lang naman yan, pero of course, hindi naman natin pwedeng ilimig ang fellowship natin sa kanila. Sapagkat ang nagbibigay ng kaisahan sa ating lahat ay si Kristo. No? Pero siyempre, may mga level ang fellowship natin, di ba? Kung tayo, pare-parang kung ikaw ay Kristiyano, may fellowship na kagad ako sa'yo. Pero one in Christ, ang sabi ng Bible, tayo isa kay Kristo. Pero may level ng fellowship. Siyempre, mas lumalapit yung fellowship doon sa mga tao na pareho ng iyong paninindigan, pareho ng iyong paniniwala, pareho ng iyong conviction. Di ba? Parang walang pinagkaiba lang yun sa loob ng bahay natin. Di ba? Kasundo mo yung taong pareho ng interest mo. No? Pareho ng gusto mo. Diba? Kahit naman sa anong sitwasyon, maaaring may mga magkakapatid, siyempre magkakapatid sila, nagmamahalan sila, iisa sila. Pero meron mga click, no? Medyo lagi sila magkasama. Bakit pareho sila ng interest? Pareho sila mahilig sa, ano ba, mahilig sila sa gadget. Ito naman, pareho mahilig sila sa mga bagay na may kinalaman sa nature. Minsan umakyat ng pundo, sila lagi magkasama. So, ganoon din yan. Maging sa level ng fellowship natin, yun ang mga mananampalataya. Mahalaga ang doktrina, naniniwala ako. Mahalaga yung mga practices sa fellowship. Pero, ang lahat ng yan ay kulang kung walang biyaya. Love is the unfailing grace of our relationship and fellowship with one another. Pwede tayo magkaroon ng fellowship with the brethren who have no sufficient knowledge of the doctrine of grace. I can have fellowship. Actually, dito meron ako mga kagrupo, mga pastor sa Shell, Shepherd State of Laguna. At iba sa kanila, hindi nila naiintindihan yung doctrines of grace. Hindi nila alam yung pinaninindigan natin. I have fellowship with them. Pwede ako magkaroon ng fellowship sa kanila, kahit na gano'n. Nakikipag-fellowship ako sa kanila, kahit hindi nila naiintindihan na unawa yung regulative principle of worship. Yung worship nila entertainment, pero tayo naniniwala na our worship must be according to the scripture. But we cannot perform true fellowship with the brethren without love. Hindi tayo pwede magkaroon ng fellowship sa isang kapatiran kung walang pamilya. Ako pwede ako makapag-fellowship sa kanila. And I can still say, totoo ako sa aking fellowship sa kanila. Pero kung walang pag-ibig, hindi totoo ang fellowship.
Now, bakit kaya ang pag-ibig ay tinatawag na unfailing grace? Dalawang bagay lang, simpleng katotohanan. First of all, Christian love is greater than all gifts. Pangalawa, Christian love is greater than all graces. Christian love is greater than all gifts. So remember this, gifts are good and necessary. Lahat ng kaloob ay mabuti at kailangan. Dapat kung may kaloob ka, gamitin mo yan para sa ikatitibay ng iglesia. No? Lahat po tayo may kaloob. Kung Kristiyano ka, may kaloob ka. Hindi man kasing pareho ng kaloob ng iba, o kasing dami ng kaloob ng iba, pero may kaloob ka. Mayroon kang, may binigay ang Diyos na kakayanan sa iyo na pwede mong magamit sa ikatitibay ng iglesia. Ngunit, ang pag-ibig ay higit sa lahat ng mga kaloob, gaano man ka-spectacular ang kaloob na meron ka. Binanggit dito yung mga spectacular gifts, no? Mga revelatory gifts. Tawag natin dyan. Revelatory gifts. Ano yun? Prophecy. Tongues. Knowledge. Ito yung mga gift na napaka-common sa panahon ni Pablo. Imagine, kung ikaw ay tumanggap ng revelation sa Diyos. Wow! Diba? Ang mga apostol, they received special revelation from God. Diba? They received, si Apostle Paul, diba pa mga apostol, they have a direct revelation from God. Imagine that. Yan yung mga spectacular gifts. At ilan lamang meron yan. Pero maging ang lahat ng yun, ng mga spectacular gifts, revelatory gifts, sabi ni Paul, will fail. Will fail. Will cease. And the word fail, ginamit na salitang fail dito, sa verse 8, mga propesya matatapos na kung ika ay titigil, kaalaman na hindi pa siya nag-isya ng sa Tagalog. Pero ginamit sa iyo kasi fail, will fail. Yung gamit ng salitang fail dito, sa wikang Griego, ay cessation. Will cease. Mawawala, maglalaro. In my own opinion, as I have said, I will differ from other people na ibang explanation nila as blessed in Christ. Pero I believe na yung salitang when perfect comes, sabi dito, kapag dumating na ang kahustuhan. Diba? Verse 10, subalit kapag ang sakdal ay dumating na, when perfect comes, ang bahagi naman ay magwawakas. Yung salitang when perfect comes, I believe na ito ay tumutukoy sa tinatawag natin the biblical hand. Kapag dumating na yung panahon na nakumpleto ang kasulatan. Paano ni Pablo, hindi pa kumpleto ang kasulatan. No? Nakumpleto ang kasulatan ng mamatay ang mga apostol. Nakumpleto na ikumpleto na yung canon ng scripture. Of course, panahon ni Jesus Christ, kumpleto na yung Old Testament. Kumpleto na yung 39 books. Pero panahon ng apostol, hindi pa kumpleto. Namatay sila sa kayo na kumpleto. Nag-gather lahat ng mga writings. At ito ay 66 books. At yung Biblia natin. Kapag dumating na yun, sabi nun, lahat ang sa verse 10, ang bahagi lamang ay magbawakas na ang bahagi. I believe yun ang katapusan ng tinatawag na revelatory gifts. Kaya alam niyo, punong araw, ang pinaka-mabilis na paraan ng pagpapadala ng mensahe, ewan ko natatandaan yun, paano? Pagpabilis na paraan ng pagpapadala ng mensahe. Telegrama. Di ba yung pinakamabilis na paraan noon? Naabutan din ng mga edad na sa and I have no idea kung yan eh, pero kung telegrama na yun. Pero, sa totoo lang ngayon eh, totoo siya telegrama, luma na yan. Bakit? Meron lang texting. Pwede ka mag-text kayo sa Europe. Diba? Pwede ka mag-text sa Amerika, bilis text lang. Pwede ka mag-send ng email, chat na, kita mo pa yung pang-usap mo. Ganun na yun. Advance na.
So, kapag ang ginagamit na ngayon ay text, ang ginagamit na ngayon ay mga advanced technologies, wala din mga dati. Nung araw, no? Sinisimulang alisin na. The same also is true when the canon was completed, those revelatory gifts are no longer necessary. Paul wants every Christian to use and exercise their gifts, but they should do it with love. Dapat din ang gawin dito sa pag-ibig. Naalala nyo sa 1 Corinthians chapter 12, ang isang problema doon, nagpapaligsahan sila sa kanilang mga gift. Diba? Nagpapagalingan sila sa kanilang mga gift. Nagpapaangatan sila sa kanilang mga gift. Yung iba, gusto nila yung ganitong gift kasi mas marami hahanga sa kanila. O nakakadraw sila ng attention. Kaya yung iba, gusto na, nakakapagsalita sila ng iba't ibang wika. No? Dahil, wow! Magsasalita siya, galing. Pastor, diba? Talaga naman, parang ano salita yan? Salita yan. Yan po. Kung nagsasalita kami mo, siyempre, siguro mas mabilis ka nito. Mas maybe, nagpapaligsahan sila sa kanilang mga kaloob. Kaya minsan, sa kanilang pagpapaligsahan, nakalimutan na nilang maglilingkod sa isa't isa. May mga churches din ngayon, no, mga kapatid, na kinaklasify nila yung kanilang church as, mga member, mga gifted. No, maganda yan. Pero sometimes, dahil sa pagiging gifted, nasusuffocate yung tunay na diwa ng paglilingkod. Nagiging loveless fellowship na, although mga gifted ng mga tao. Maraming mamuhusay at magagaling na lalaki at babae sa larangan ng kaloob, ngunit kulang sa pag-ibig. Kailangan natin kaloob. Kailangan natin yan. Kaya nga, dapat tayong manalangin. Dapat natin tuklasin ang ating kaloob ng isang Kristiyano para ito ang siyang ating aambag sa ikatitibay ng iglesia. Pero gusto ko sabihin, sana ito ang mangyari sa atin, itong ating church sa SGCC. Sana maging mas kilala tayo, hindi sa pagkakaroon ng mga gifted members, kundi sana makilala ang ating church, ang SGCC, ay makilala bilang iglesia na nagmamahalan sa isang isa. Diba? Maraming gifted, ang isang tendency pag maraming gifted, nagpapaligsahan, nagpapagalingan, nagpapahusayan. Once upon a time, yung aking pinanggalingan simbahan, pinanggalingan church, home church ko, meron doon mga mahuhusay mag-compose ng mga kanta. Mga kompositor, lahat na gusto na maging kompositor eh. No? Lahat gusto na mag-compose ng kanta-kanta, ng kanilang mga kanta. Pag meron sa susunod na lang, ang magbibigay ng tatakang hindi lang, ang aking inilikhang witin. Susunod, lahat na gusto. Kapag-compose na nga, kahit wala kang kakayanan. Kahit na hindi mo linya. Kasi na nagkakaroon ng pinakakagrano. Yung magiging giftedness ng isang iglesia, may tendency na magiging pangangatan sa isa't isa. Sana mga kapatid, makilala tayo bilang isang iglesia, hindi sa dami ng mga taong mayroong kakayanan sa iba't ibang larangan, kundi bilang isang iglesia nakikita ang pagmamahal. Sana naman. Marami pa tayo, marami pa kakainin bigas. Marami pa tayong long way to go pa para maging gifted yung mga member ng ating church. So, marami pang training na gagawin para marami sa mga member natin yung maging mahuhusay sa kanilang larangan. Pero nais ko sabihin, anuman, gaano man kalayo pa, yung ating kinakailangan pa, ang hindi dapat mawala ay ang pag-ibig natin. Sapagkat, no? Yung kaloob, hindi laging nandiyan, pero ang pag-ibig, laging kaya. So, minsan, may mga kapatiran na nangangailangan sa church, at gusto mo rin tumulong. Eh, kaso wala pa.
Wala kayong kakayanin eh. Diba? Ano? Gusto kong tulungan si ganito. Ano na? Ayaw ko tulungan. Diba? Nangyayari yan sa atin? Huh? Gusto mo makatulog, wala mo may tulog. Kasi wala ka rin sapat na kakayanan sa larangan ng pag-finansya. Pero ngayon kung ibigay sa kanya, kahit ano pang sitwasyon ng buhay mo, ano pang kalalagayan, pang pamuhayan meron? Ano yun? Pag-ibig. Yung pag-ibig ay pwede mong pagkalagog sa akin. Yan ay pwede mong i-share sa akin. So, if you're gifted, that's good. Pero hindi enough yan kung walang pag-ibig. Love will constrain us to serve. Love should constrain us to help and to pray and to be there in our Christian fellowship. That is the first point. And the second point is, Christian love is the greatest of all graces. Look at verse 13. At ngayon, ay nananatili ang tatlong ito. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Napansin ninyo? Kung meron kang tatlong katangian ito, mga kapatid, kung ang iglesia ganyan, meron katangian ganito, very profound yan. Diba? Napakaganda niya. Meron kang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Okay na yan. Napakaganda na yan. Pero hindi tumigil si Pablo doon. No? Pagkamat, alam nyo, madalas ginagamit ni Pablo yung trilogy na yan. Trilogy yung tawag. Trilogy of Christian graces. Diba? Faith, love, hope. Makikita niya sa iba't ibang sulat ni Pablo sa isa. No? Ikaw, yung trilogy na yan. Pero sinasabi ni Pablo, ganito. Lagi na dinadagdag yung salita. The greatest of these is love. Ang pinakadakila ay pag-ibig. Na sinasabi na hindi sapat na taglay mo yung kombinasyon ng tatlong yun sa pagkatao mo. Kinakailangan yung pag-ibig umaangat doon sa tatlo. Yan ang sinasabi niya rito. Ang tunay na kasiyahan ay nakikita lamang kung ang pag-ibig ang siyang umaangat doon sa tatlong biyaya na nasa sa'yo. Pagdating sa kaligtasan, kailangan umaangat ang pananampalataya. Di ba? When it comes to salvation, faith is the foremost. But when it comes to Christian fellowship, love is the foremost. Ang pag-ibig ang dapat umaangat. Ito yung prominent pagdating sa tinatawag natin Christian fellowship. Ang pananampalataya at pag-asa ay mga biyaya na nakatutulong sa isang individual na Kristiyano na makapagpato sa kanyang lakad sa buhay na ito. No? Pero alam nyo, ito ang isang problema. Hindi lahat malakas ang pananampalataya. Hindi lahat malakas ang pag-asa. Diba? Totoo naman yan eh. Pero sa atin, imbis na maging warrior. Imbis na malakas ang pananampalataya, mas malakas ang mga kapalisahan. Madali tayong mabalisa. Kaya bakit? Iba talaga tayo eh. Iba yung pagluto natin. No? Eh minsan, nakikita nyo yung mga dahil sa isa, malakas ang pananampalataya, lumalabas sa pananampalataya, iiwanan niya yung iba, di ba? Iiwanan niya. Kung ilalagay lang natin sa kunyari ng Christ, kung ang buhay Kristiyano ay parang paligsahan ng pagtakbo, sigurado, may nakukunan lagi. May nahuli. Kasi meron talaga, mabilis mo mag-palaaral, no? Mabilis mag-apply ng mga katotohanan na kanyang nalalaman. Eh, yung meron naman mapabata, no? Siya tamad pa nga. Ayun, naiiwan siya. Kaya, yan ang nangyayari. Ngayon, ano ang halaga ng pag-ibig? Pagdating sa tinatawag natin Christian walk para sa Christian grace. Anong halaga ng pag-ibig? Ang pananampalataya, pag malakas ang pananampalataya mo, lumalago ka sa pananampalataya, malakas ang pag-asa mo, ang tendency na iwanan mo yung iba. Diba? Dito pumapasok ang pag-ibig. Ang pag-ibig
ang naghihintay sa mga naliliwan. Ang pag-ibig ay isang katangiang hinihintay niya yung mga naliliwan. Nagbibigay siya ng pasensya sa mga naliliwan. Kasi kung wala siyang pag-ibig, uunahan niya, bakit wala na yung iba? Yan nakita niyo, yan ang kahalagahan ng pag-ibig. Kaya nga sinasabi dito sa 1 Corinthians 13, ang pag-ibig ay nagtsatsaga. Ang pag-ibig ay naghihintay. Dahil ang pag-ibig, ang siyang katangiang tumutulong sa atin para unawain ng iba, para mabuti ng iba, para hintayin ng iba, imbis na kainisan ang kanilang kapagalan sa paglaro. Yan po. Yan ang kagandahan. Yan ang dapat na makikita sa atin bilang mga Kristiyano. At dito, makikita natin, yung katangian ng pag-ibig ang siyang nagbibigay ng koneksyon lagi sa ating Panginoon Kristo. May koneksyon tayo sa Panginoon Kristo dahil sa pananampalataya, diba? Nananampalataya tayo sa Panginoon Kristo sa ginawa niya. At dahil doon, meron tayong kaligtasan. Tumaasa tayo sa kanyang pangako. Dahil doon, nakakapagpatuloy tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. Pero, ang isang mahalagang koneksyon nung pag-ibig sa Panginoon Kristo, nung kanyang sabihin sa mga alagad, magmahalan kayo sa isa't isa tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Dito natin nakikita, mahalaga si Kristo lagi pagdating sa pag-ibig. Bakit? Kasi, we have to admit, minsan gusto natin umibig, pero minsan nakakainis yung tao. Nakakabanas. Sabi nga ng mga Tagalog pa lang mabanas eh. Kainit. O kaya naman, minsan malamig talaga eh. Malamig yung puso mo eh. Isang dahil. O madali ka ma-disappoint. No? Minsan kailangan magtrabahuan. Yung pag-ibig. Eh, madalas sinasabi nga sa mga asawang lalaki. Diba? At saka sa mga nagpapakasal. Pero mga lalaki, tayo tayo ang inutusan, mahalin ang ating asawa. Hindi naman inutusan yung mga babae. Na mahalin tayo, di ba? Nasabi, ano ko sa kanila? Pagkasako. Sabi, yung pag-ibig, kung ano pangalan, yung pag-ibig, madali na yan sa mga babae. Madali na yan sa kanila. Ang hirap sa akin, magbasako. Tayo mga lalaki, pinagtatrabahuan natin ang pag-ibig. Malakas ang tendency sa atin, magsawa, manghina, magpapaypay, pa-disappoint, di ba? Kaya ako tinatama ng ego mo bilang lalaki, kaya mga lalaki ganyan eh. Tinatama ng ego mo, kung nakikinis ka, Kaya na ang pag-ibig pinagtatrabahuan natin. At dito natin kailangan lagi si Kristo. Sabi na, pagmahalan kayo sa isa't isa tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ibig sabihin sa panahon na nanlalamig ang ating pag-ibig, kailangan natin ng gasolina. Yung fuel. At yung fuel na yan ay ang pag-ibig ni Kristo. Sapagkat si Kristo, kung babalikan natin ang pag-ibig na ginawa niya sa atin, minahal niya tayo sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Minahal niya tayo kahit hindi tayo nababawa. Hindi tayo pag-ibig. Ibinigay niya kanyang sarili sa atin sa kabila ng marami nating mga kasamaan at marami nating kalimutan. Yan ang ginawa ni Kristo sa kanyang mga mananampalataya. Kaya nga mga kapatid, ganyan din ang pwede natin gawin sa ating mga kapatid at sa isa't isa. Simple lang ang mga natin kahit minsan meron tayong mga disagreements, mga issues, minsan natin gusto yung personalidad. And despite of the mistake and disagreement in some issues, we should not deprive our brethren of that kind. Okay? Alala ko si John Wesley sa si George Whitefield. Pagkaibigan na dalawa yan. Pag pinag-aralan niya sa East Coast, pagkaibigan sila. In fact, ang nag-share ng gospel kay George Whitefield ay si John Wesley. Pag-nagsama sila sa Oxford, sama sila, pali mga tao. Pero, nagpahiwalay sila. Kumbaga, nag-part yung kanilang ways because of doctrine.
Pamilya niya si Henry. Si John Wesley. Si George Smith with Calvinist. Nagkahiwalay siya. At alam nyo, kung tatanungin niyo ako, pagdating sa doktrina, kay George Smith yun daw. Kanya ako pali, hindi kay Wesley. As far as doctrine is concerned, I am with Whitfield's side. I believe Wesley is definitely wrong in his interpretation of Scripture doon sa usapin na tinatawag natin doctrines of grace. I believe. Huh? But I agree with John Wesley when he wrote his words. Kung simulat niya ang ganitong mga salita, pakinggan niyo kung ano sinabi. Though we cannot think alike, we not love alike. Though we cannot think alike, we may not love. Sabi na, bagamat hindi tayo parehong mag-isip, pero dapat hindi rin tayo pareho na hindi iibig. Ibig sabihin, we have to love each other even sometimes we give our understanding. And this is a challenge for each one of us. No? Kasi na tayo mga reformers, may tendency tayo umiwalay sa iba. Mali. This is a challenge to each one of us. We disagree sometimes. We need to be patient sometimes. But our love for one another should not be sometimes. But it should be at all times. Yan, i-describe ito sa 24th chapter, 1 Corinthians chapter 2. Sana, meron akong hangarin sa sarili ko sa bawat isa. Ang Sovereign Grace Christian Church ay umulan ng umulan ng umulan sa pag-ibig.